dito sa likod mismo ng ng station kung saan tayo, or bus stop. Ito na yung Peito Park. Ganda, di ba? Actually, sa pagkakaintindi ko, 2 minutes away is the Shinpeito Station, which I think is there behind me. Pero tara na, lakad na tayo. Maambon-ambon. Pero carry lang. Sana makahanap ako ng mapa. Ganda dito, no? For the experience ng isang hot spring town sa Taiwan. May mga hot spring resort dito. Mahal kasi, 2,000 pesos, 3 hours. Maganda sana. Actually, this is the right time to go on a hot spring, no? Kasi malamig. Ay, hindi naman malamig. Hindi mainit. Mahangin. May museum, oh. Ano to? Ketagalan Culture Center. Kasi di ba may mga indigenous people sa Taiwan before the Chinese took, centuries ago, before the Chinese were here. Gaganda. Sana all may pera. Gusto ko rin sana. Pwede, no? Actually, may oras pa ako. It's only 2:30, Pwede pa akong mag-hot spring, Dito raw sa Peito, yung mga hot springs dito, yung mga public hot springs, dapat nakahubot-hubad ka. So, syempre, bilang sexy tayo, gusto natin yung private hot spring. Nung nagkaroon ng mga Japanese dito, tsaka lang nag-boom yung town na to. Now, they use it for recreational purposes. Anong ganda naman ng building. Parang hot spring keme talaga, no? I hope you guys can see it. Bookstore yata siya. Bookstore yata. Ang ganda. Oo, maraming libro so it's likely a bookstore. Or kung hindi man, library. Public Assembly Hall, Fuji Temple, Public Library. So, library to. Doon tayo sa Thermal Valley. Half a kilometer away. Tsaka may hot spring museum. Puntahan na rin natin. And then king number 2. Sese. Tara, lakad tayo. Meet up Beito. Guys, it's all in Chinese and Japanese. So, hindi pwede sa atin to. Tatami. Ay, may lanterns kineme ulit. Ayun lang yung public library, guys. Ang lapit natin, no? Ang ganda rito. So, if you wanna tambay sa gitna, you need to take off your slippers. If you wanna know what's up with the room, merong English, you can scan it. Sige, i-scan ko yan mamaya. Yung mga luggages, naabutan ko pa yan, guys. Yung mga ganyang itsura ng luggages. Kasi ito yung mga pagkain nila. Ano to? Touch any bathtub to enter the experience. Oh, wow. 1945. Nagkaroon na ng mga businesses dito. 1954. They regulated the activities and payment of escorts. So, nagkaroon ng local escorts lodging association pala. Tapos, naging red light district daw dito. Ah,
okay, ayan no. May mga escort service nung panahon na yun. Naging escort legal red district pa pala to. Ayan yung cashier oh. I learned something new today. I just thought it's all about the hot spring culture. Hindi pala. It also tells us na naging red lights district pala ang Peto dati. Ang cute naman dito. Tapos look, delivery service. Look at the old camera, oh. Ito, pang lalaki. Pang babae. Pero it doesn't matter. Because it's just showing you what it looked like before. Ganito, dito ka pwedeng maghugas ng paa. Hindi naman. Ito yung mga tabong nila, guys, oh. And then, ito yung mga tuwalya, robes, bath. Ito yung itsura ng mga small baths dati. Ayan. Small pa pala to, no? Parang malaki. And guys, this really used to be an onsen. Ginawa na nilang museum ngayon. Tingnan nyo yung gripo nasa taas. Paano yun? May step. Tapos, ito yung big baths nila. Ang cute ng mami ni-explain sa mga anak niya. My kids will also like to come here. Look. Pwede kang makikita ka ng camera. Hello! Totoo si Shorty. Cute. Kamusta na may outfitan natin? Parang mamamalengke lang. Naka-backpack, may dalang supot. Auntie na auntie. It's an instrument. Mga artwork ng mga bata. Oh, ang ganda. Historical context. Tara, basahin natin. Pero picture muna. Siyempre. Ito siya originally, guys. So, ayan. Tapos, naging ito. Oo nga, no? Look at them. Tingnan niyo yung mga outfitan nila, oh. Parang mga napapanood mo lang yun dati sa diba? Anime. 1954, the Hostess Accommodation Association was set up, and the name Pleasureland spread like wildfire. In the 1960s and 1970s, the more than 80 hotels in Peto brought a large number of domestic and foreign tourists flocking. Ngayon ko lang rin na-realize, ba't ko pa binasa? Mababasa nyo naman sa Wikipedia, diba? It's nice to know the history of the town, diba? Mas na-appreciate natin ngayon kung bakit ba significant tong town na to sa history ng Taiwan. Oh, sayang, di tayo pwedeng pumasok dito. Yung malaking public bathhouse nila. Ayan, no? Ayan. Okay. Ganda, no? This looks like an amphitheater. Temples and garden, puro papunta doon. Ito lang gusto ko talagang puntahan. Thermal Valley. Ito yung public bath nila. It's the season of hot springs, guys. October. Yan. Yung mga autumn-winter season. Ito yung public bath. Yung sinasabi ko sa inyong kailangan hubot-hubot. Ano yun? Hubot-hubod ka. Pwede ka maglakad under the canopy of trees. Maambon na eh. Yan. Pag nakita nyo na si High Life, guys. Ayan pala, oh, Thermal Valley. Follow the distinct sulfuric smell of Peto Hot Springs and explore the Peto Thermal Valley Hot Springs. The green sulfur hot spring is an acidic sulfate. Tingnan mo si Uncle, binugbog na niya yung kamay niya.
Mainit nga siya. Sobrang init niya, guys. Tsaka amoy weird ang amoy. Look, it's color green. Yung init niya, relaxing naman. Ayun, 44 degrees. Alam mo, maganda sanang mag-hot spring, no? Lalo na ako, marami akong insecurities sa katawan ko. Kagat ng lamok, acne doon, kalmot sa ganyan. Di ba sabi nila, may health and medicinal benefits daw ang spring water. Especially hot spring. Ganda, no? Tingnan nyo, may nagme-meditate doon. This is called the Little Creek. Ayan, kita nyo na ba yung usok? Ganun siya kainit. From here, guys, bumubulusok. Bata kami dati, alam mo, lagi kami nagpupunta sa Laguna. Yung mga hot spring pools doon, 90s to, ha? Muntik pa nga ako malunod sa isa, eh. Puntahan natin. Tingnan niyo yung usok ko. Sana nakikita niyo sa video. Sobrang labo na, hindi ko na makita yung tubig. Sayang basa-basa yung mga upuan kasi umambon, hindi tayo makaupo. Sarap sana magmuni-muni. Sige, shut up muna ako para marinig niya yung naririnig ko. Hindi ko nararamdaman yung init kasi maybe because malayo tayo or maybe talaga bumubula siya, guys. Hindi ko rin masyado naaamoy yung amoy itlog, no? I don't smell that at all. Ganda, guys. Sayang, di tayo makaupo. Sarap sana tumambay kahit sandali lang, no? Oh well. The weather is perfect because it's not raining. At tapos na rin ang ambon. Di lang tayo makaupo. Sana na-enjoy niyo yung Peyto experience. Sana rin makapunta kayo dito next time. At pag-pray niyo na sana madala ko yung kids ko dito. And sana, si Pops, he's 64 na, diba? Sana maidala ko rin siya sa Taiwan. He's a funny guy. Okay, sana all lovers. Ano meron dito? Yun na. Aakyat pa ako dun, pero hindi ko na i-video, guys, kasi mauubusan ako ng battery. Guys, na-realize ko lang ang tanga ko. Diba kayo nakikita ko kanina, hindi mga bula-bula. Baka yun, galing sa ambon or ulan. And look, the more it rained, the more usok comes out. The more usok comes out, the more smoke comes out. Ah, hindi. Bumubula pala talaga, guys. Hindi lang siya galing sa ambon. Mga mi, dito na lang ako sa Moe's Burger nagpunta. Ayan, oh.
Nakikita ko yan sa mga vlogs sa Japan. I don't know if meron tayo niyan sa Philippines. Pero since hindi ko pa siya natitikman, dito na lang ako kumain. At nagpahinga muna. And itong tempura burger na to, rice burger siya. It's 210 Taiwan dollars. Kasama na yung fries, kasama na yung drink. It looks good. It looks promising naman. Tapos after nito, maghahanap ako ng pwedeng mabilihan ng bag. Tapos pupunta ako ng Watsons at Carrefour para mamili ng mga i-check-in ko. Para maubos ko na yung Easy Card. Alam nyo ba, after kong bilhin tong Moe's Burger, meron pa akong 3,411. Diba? I only spent 1,600 for the last 3 days. So mga mare, it's now 5:25 p.m. Na-enjoy ko naman yung Moe's Burger. Masarap siya. Full meal kasi may rice. Diba rice yung burger niya? Tapos may seafood, may shrimp, may fish, may squid. Tapos masarap yung pagkaluto. And then masarap yung sauce ng burger. And then full meal kasi may gulay din. So talagang nabusog ako. Tapos yung potato wedges nila sobrang sarap. Fresh na fresh siya. Tapos hindi siya sobrang maalat. Alam mo yung food dito sa Taiwan na realize ko, they're not all maalat. Pero yung kanina, it's one of the tastier food na natikman ko. Masarap pala sa Moe's Burger, guys. Salamat sa Taiwan government for letting me win the Easy Card. So, nakakain ako ng mga 240 plus na meals. Tapos pala yung drinks na pinili ko, black tea. Yung black tea nila, guys, walang sugar at all. It's really just plain water and black tea. And since mahilig naman talaga ako sa tubig, na-enjoy ko rin siya. Tapos malamig pa. Tapos yun, nagpahinga ako doon. Nag-research ako ng gagawin ko next. And then, nakapag-freshen up and nakaihi na rin. So, naisip-isip ko, I still have some time, no? I don't have to be at the airport until 10 p.m. So, na-discover ko nga na diretso na to, merong bus diretso sa Seaman Station. Eh, di ba hindi ko pa napupuntahan yung Seaman kasi sa Taipei main station ako nagstay. So, naisip ko, total, kailangan ko rin naman mamili. And hindi ko pa nahihiga si Seaman, and I might as well just go there. So, yung bus number na sinakyan ko from Beito Station is the same, bus number 218. So, be careful lang kasi don't ride the 218 special. Yun yung express. Take the 218 regular. Paano nyo malalaman na special siya? May character sa tabi ng 218. Or tanong nyo na lang yung driver bago kayo umakyat. Diba, kunyari nandito kayo sa Beito, tatanong nyo, Seaman Ting, gaganon ka lang, tatango naman siya. Diba? So, yun guys, I'll see you later at Seaman. By the way, ayan, maambon na hindi pa naman siya, paano ba, hindi naman malakas yung ambon, pero panay-panay na, kaya basa na yung daan. So, I don't think I will experience the typical Seaman Ting street na night market experience, but I will be there. Ang target kong puntahan doon is yung mga stores. I need to buy a bag, and then I need to finish my Easy Card para meron na akong 3,400, diba? So I need to finish my Easy Card para hindi sayang. It's now 6:25. So as scheduled naman, bali yung bus during rush hour, guys, okay naman yung takbo niya. Mas mabagal siya ng mga 10 to 15 minutes kaysa magte-train ka. Kasi nakita ko dun sa Google, kapag magte-train ako, yung may mga transfers papunta rito, it would take 43 minutes. Pero pag sa bus, it would take 58 minutes. So, konti lang difference. Di naman ako sobrang nagmamadali, di ba? But anyway, dito ako binaba sa may Seaman, malapit sa Midtown Richardson. And I think if I walk this way, matadaanan ko na yung
Seaman Night Street Market. Kaso guys, lumakas na yung ulan. Ito na nga yung Seaman Station. Lumakas na yung ulan eh. So, kailangan kong magpayong. H&M. Ayun no. Watsons. Ito yata. Red House ba yan? Yan yung nakikita ko sa mga vlog eh. May Nike dyan. Papakita ko lang sa inyo yung Red House. Kita ba? Nasa Carrefour na tayo. Let me see if I can find the Bayong bag here. And syempre, before I buy anything, itatanong ko later yung cashier if they accept my card. Puro food yata to. Yeah, puro food. Uy, may Decathlon. Do they accept? Kasi mas maganda yung mga bag sa Decathlon. Teka lang. Yeah, I'm so happy. Ang dami ko napamili sa Decathlon. Nakabili ako ng expandable bag. Ito. So I can do it as a carry-on. Maganda dyan, pagdating sa Pilipinas, I could just likpit it again, di ba? Tapos, nakabili ako ng sports bra for me, backpack for Brie, swimming salamin for Brie, meron na kasi si AV. Tapos ito, swimsuit for AV. Sakto, nung nasa Decathlon kami around 3 weeks ago, sabi niya gusto niya lahat to. Gusto niya tong design na to. So, there you go. Ang total nito, 1.5. So, I still have around 1.5 left. And I could use maybe about 1,200 sa Carrefour later. Ayan naman, it's now 7:30. We have around 1.5 or 2 hours to spare. Ito na siya ngayon. Andito pa rin yung mga damit ko. Hindi ko muna nilipat dito kasi aayusin ko na lang mamaya. Depende sa mabibili ko sa Carrefour. Tingnan nyo, buti pala hindi ako dito sa hindi na ako nag-isip na bumili ng luggage. Ang mahal, 6,000. O, okay na yung plano ko, no? Ayan guys, so noodles, 134 lang, isang pack. 1, 2. Tatlong lang, oh. Tatlo lang. Kaya siya mura. Pero promising. Yung mga pineapple cake nila, 67 lang, oh. Naka-box na, ayan. Itong malaki, 76. Ito, 58. Dito na kayo sa Carrefour bumili ng pampasalubong. Mochi nila, 49 lang. Nakapack pa. Tapos ito, bibili ako nito. Pero iikot lang ako sandali. Tingnan nyo to. 1 litro na siya. 139 lang. Mga bath soap. Tingnan nyo to. 92? 2,000 ml? 2 litro? Try ko kaya to. Mga 8:20 na. Ang tagal ko sa Carrefour. Ang dami kong binili. Look. I-haul ko na lang yan. 1,195. Tapos may natitira pang 600. Ang dami pa talaga. Pero okay na yan. At least, uubusin ko na lang sa airport kung sakali. Look oh, mga may shampoo pa yung ayan oh. Nakabili rin ako ng tape. Just to seal it and make sure. Ayan na mga sobrang bigat na ng backpack ko. Hindi ko na siya mabuhat. Ito, 7 kilos to. Pero kung pwedeng isama to mamaya, 2. I'll just include that. So, ito, ang laman na lang nito yung 2 boxes ng puff pastry na binili ko. Dapat di ko na pala binili yun, no? Mahihirapan akong dalhin. So, from Carrefour, ang ginawa ko, nag-ano na lang ako, nag-taxi na lang ako. Kasi ang bigat nung backpack ko, ang dami talagang laman. Na hindi inaasahan, but still grateful and happy that I won the card.
So, yung binayad ko sa taxi from Carrefour Seaman to Taipei Main Station is only 150. So, yan na yung gamit ko. Tapos, wireless charging pero hindi naman pwede yung phone ko. It's currently 10:35. So, saktong-sakto lang yung pagdating natin. 11:40 pa naman yung pag-board. So, yung backpack ko na sobrang kung ano-ano nang pinagsisiksik ko, ginawa ko doon. Yun na lang yung ginawa kong check-in. 12 kilos lang siya. Tapos, yung hand carry ko, ito na siya. Naging ito na siya. Yung bag ko, at saka yung binili ko sa Decathlon na, yung 199 Taiwan dollars na black bag. Total of 6.8 kilograms yung dalawa. So, saktong-sakto. Hindi na ako pwedeng bumili dito sa mga duty-free. Kahit na pwede ko pa sanang gamitin. Meron pa akong $400. Meron ditong, rest area at saka toilets, shower area, breastfeeding room. So, at this time, bukas pa yung mga duty-free and branded items. Hindi ko lang alam kung hanggang midnight lang ba sila or 24 hours na sila. Hanapin natin yung gate natin. Dito may restaurants hanggang 11. Naku, nasa dulong ng mundo pala tong gate natin. A1. Tapos yan yung A3 at saka A2. Guys, hindi ko na mauubos to. Yung 400 na to. Sayang kasi 200 grams na lang din yung pwede kong ipasok sa sa tao nito, sa bag ko. 6.8 kilograms na kasi to eh. Mga mares cam, ang pinipili ko yung sea lemon at saka ito. Ang lumalabas yung gulay 2 times. Yan, hindi siya nahuhulog. Peach. Diba? Kamusta? Hello? Inuubos ko na nga lang eh. Ayaw pa talaga malaglag. Try pa natin isa. Dried peach daw yan. Made in Taiwan. Successful. Ang natitira na lang sa card is 96. And we were able to get these dried products. Yun lang, nalugi ako kasi may na-stock na isa na hindi bumaba. In fairness, masarap pala siya. Para siyang or carrot juice na may apples and pineapples. So, yeah, matamis, masarap. Ayan, naubos ko na siya. $6 na lang natitira. Thank you, Taiwan. Nakalagay dyan, Kung Fu Massage. Tapos kapag titingnan mo, meron ngang mga massage tables. Close lang sila eh. This is called the Butterfly Garden. Ganda, no? May mga upuan. Tapos itong mga to, mga prayer room to eh. Ang thoughtful, no? Very nice. Goodbye, Taipei. Salamat sa blessings. I'm so happy. I'm so grateful. I miss my kids. I'm gonna miss my kids, no? 3 days lang ako nawala. Ang OA ko, no? But I really miss them. Kausap ko sila kanina. Sabi ko, hoy, maglinis kayo, ha? Charot. Let's go sa go. Laki ng lounge. Yay! Finally landed in the Philippines. Tapos na sa customs security for hand-carried items, and then tapos na rin sa immigration. And ngayon, I just have to go to Carousel 2 for my baggage. Dito may kita kung paano niloload yung mga luggage. Yun yung exit ng arrivals after the customs. Tapos, pag lumabas kayo, ayun lalabas lang. Merong bus. Doon nakikita ba? Madilim. Ayan. Bus and food. Bus station. Right over there.
So, basta paglabas ng arrivals, dire-diretso lang. Andun yung bus station. Yung bus station na yan, ipopost ko sa page ko kung saan yung mga destination. Merong Olongapo, merong Baguio, merong papuntang Manila. Yan. So, if you are landing in Clark and you need to take the bus, dire-diretso lang kayo paglabas ng arrival dun sa bus station dun. Tinatamad na ako maglakad, so next time ko na lang papakita. Did you miss me? I'm talking to you. Sometimes. Tulog na si Brie.